Daryl? Sigaw ni Clifford, hindi mapigilan ang kanyang sorpresa. Ano ang nangyayari? Bakit nandito si Daryl? Siya ay nagtaka. Malinaw na naalala ni Clifford na sumakay si Daryl ng isang electric bike patungo sa muling pagsasama. Narito ba si Daryl upang dumalo rin sa pagdiriwang? Tama, narito si Daryl upang samahan ang kanyang asawa upang ipakita ang kanyang regalo. Napaisip si Clifford. Ang isang manugang na ang buhay ay umiikot sa kanyang asawa sa buong araw ay ang tanging bagay na kinailangan ni Daryl. Hindi mapigilan ni Clifford ang pagtingin kay Lily. Napakaganda niya. Ang kanyang figura ay perpekto at labis na sexing. Ang magandang mukha na iyon ay maihahambing sa isang tanyag na tao. Daryl, swerte talaga ng brat na yan. Gayunpaman, sabi-sabi na ang brat na ito ay hindi manlang nahipo ang kanyang asawa makalipas ang 3 taon ng pagsasama. Lahat ng tao sa Donghai City ay nagpapakita tungkol dito. Haha! Napaisip si Clifford. Old class monitor. Ngumiti si Daryl habang naglalakad para salubungin si Clifford. You guys emo each other? Tanong ni Dax. Bago pa nakasagot si Daryl, tumawa si Clifford sa loob. Ang bawat isa sa Donghai City ay nagpapakita ng kasumpasumpang live na manugang na pamilya ng Lyndon. Sinabi niya na may pagkasuklam. Ito ay isang kahihiyan na maging kaklase na may ganitong brat. Sa tulad ng isang pangunahing uri ng setting, ang pagiging naiugnay sa brat na ito ay lubos na nakakahiya kay Clifford. Nagulat si Daryl sa sinabi ni Clifford. Nasaktan ba siya? Sila ay mga mag-aaral sa loob ng maraming taon. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, nagtawanan ang mga tao sa paligid nila. Matapos ang napakatagal, lumalabas na si Daryl ay naging manugang lamang ng Lyndons. Si Lily ay medyo hindi nasisiyahan at marahang. Sinabi kay Daryl, sino ang taong ito? Isang tuwid na tawa ang pinakawala ni Daryl at kaswal na sinabi, joker lang siya. Hindi napigilan ni Daryl, nakikita na walang respeto sa kanya si Clifford. Malamig na tumawa si Clifford. Itong tulala na. Daryl. Siya ay isang toy boy lamang at kahit na siya ay naglakas loob na hamunin ako. Naisip niya sa sarili. Samantala, pinanood sila ng Old Master Sanders na may interest. Sinabi sa kanya ng kanyang apo na gumawa siya ng kaibigan na nagngangalang Daryl. Dapat itong ang binata sa harapan niya. Hindi mapigilan ni Saul na mapaalalahanan ang kanyang nakababatang sarili nang tumingin siya kay Daryl. Siya ay isang mahirap na tao na minura ng maraming tao. Gayunpaman kung may magtulak sa kanya sa kanyang mga limitasyon, lalaban siya. Hanggang sa huli. Ngayon nais niyang makita kung si Daryl ang uri na umatras o lumaban. Nais niyang imo kung si Daryl ay akma na maging kaibigan ng kanyang apo. Daryl, sino ang totoong biro sa pagitan natin? Kung hindi ako nagkakamali, narito ka lamang upang samahan ang iyong asawa upang maiharap ang kanyang regalo. Dapat mong malaman na ang tanging dahilan lamang na narito ka ay dahil sa mga Lyndon. Kung hindi para sa kanila, mas mababa ang halaga mo kaysa sa Dog ACT. Wala kang karapatang magsalita, sinabi ni E. Clifford. Dahil inilagay mo ito sa ganoong paraan, hulaan ko. Narito ka upang ipakita ang iyong regalo. Tumawa si Daryl. Bahagyang namula si Clifford at tumuloy sa umangat ang dibdib niya. Naman, nandito ako. Sa ngalan ng aking ninang. Imoho siya ba? Natatakot akong magtaka ka kung sinabi ko sa iyo. Ninang. Haha. Si Clifford ay isang matandang lalaki at pinag-uusapan pa rin niya ang tungkol sa kanyang ninong.
Bukod dito, narito lamang siya sa ngalan ng iba. Ngunit kumilos siya ng napakataas at makapangyarihan. Ang batang lalaki na ito ay nakakatuwa, naisip ni Daryl. So, who's your godmother? Introduce her to me. Would you? Masayang tanong ni Daryl. Sa palagay mo ba karapat-dapat kang imuang kanyang pangalan? Kahit na sinabi ko sa iyo, hindi ka makakalapit sa kanya, marapat ka lang gumawa ng mga gawaing bahay, panunudyo ni Clifford. Sa isang iglap, lahat na nakaupo doon ay tumango. Ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Nang ipakita ni Clifford ang kanyang regalo, nakita ng lahat ang pangalan dito. Sa katunayan, ang ninang ng brat na ito ay hindi ordinaryong tao. Samantala, si Daryl, na isang manugang na lalaki, ay pinilit pa ring hamunin si Clifford. Ako ay isang hangal na kilos, ang akala ng karamihan. Ang mga may mas mababang katayuan ay dapat matutong magtiis. Kapag napagalitan ka, tiisin mo lang ito. Sa mukha niyang puno ng kayabangan, itinuro ni Clifford ang mesa. Kita mo yan? Galing yan sa ninong ko. Sa mesa ay isang hanay ng mga magagandang paninda ng porselana. Ang mga ito ay masilaw sa mga masalimuot na disenyo at sapat ang isang hitsura upang masabi sa iyo na hindi sila mura. Sumulyap si Daryl sa mga produkto ng porselana. Ang mga paninda ng porselana ay tunay at ang hanay na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong mga pera. Tila ang ninang ni Clifford ay talagang isang taong may kapangyarihan. Tinawag ni Clifford ang kanyang sarili na isang tao nang tagumpay sa huling pagsasama-sama ng klase. Ngunit lumabas na mayroon lamang siyang isang mabuting ninang. Kumusta? Kumusta ang regalo ng aking ninang? Si Clifford ay tumingin kay Daryl na matagumpay na. Parang nasa itaas ang kamay. Ito ay talagang isang mabuting regalo, ngunit gaano man ito kahusay, hindi ito regalo mula sa iyo. Ano ang kailangan mong ipagmalaki, ipinapakita ang regalo ng iyong ninang dito? Ikaw ay walang kahihiyan, umiti si Daryl. Sa sandaling ito, ang lahat sa bulwagan ay nakatuon. Ang kanilang mga mata kay Clifford. Gaano man magpakita ang binatang ito, regalo pa rin ito mula sa kanyang ninong. Damn it! Sinumpa ni Clifford ang sarili. Napansin ang tingin ng lahat sa kanya, nagalit si Clifford, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sino ang nagsabing walang regalo mula sa akin? Tumayo si Clifford, umakyat kay Dax at kumuha ng isang magandang kahon ng regalo. Pangulong Sanders, aking karangalan na narito ako ngayon upang ipagdiwang ang kaarawan ng iyong lolo. Ito ay isang tanda ng aking pagpapahalaga. Mangyaring tanggapin ito, binuksan ni Clifford ang kahon ng regalo at magalang na sinabi. Matapos sabihin ni Clifford ang lahat ng ito, hindi niya nakalimutan na lumingon kay Daryl at bigyan siya ng isang nakagagalit na tingin. Ang ilan sa mga tao sa bulwagan ay tumayo kaagad nang makita ang nasa kahon ng regalo. Ang isang peres ng puting jade pendants ay delikadong inilagay sa kahon ng regalo. Ang mga pendant sa jade ay puti ng yebe at makintab ng walang bakas ng mga impurities at ang mga ibon dito ay napakadelikadong inukit at parang buhay. Sa hitsura ng diskarte sa pag-ukit ng mga pendants ng jade, mula ba ito sa dinastyang Ming? May nagtanong. Ang bawat isa sa bulwagan ay mga piling tao sa lipunan at lahat sila ay nagbibigay ng isang bagay tungkol sa mga antigong artifact. Ang iba pa ay sunod-sunod na tumango ng marinig. Iyon. Ang presyo ng peres ng mga pendants ng jade ay marahil hindi mas mababa sa 2 milyong dolyar. Ang kabataang ito ay mabuti at ang isang tao na handang magpakita ng gayong regalo ay tunay na nagpapakita kung paano makihalubilo. At mahusay ang mata mo. Ito ay mula sa dinastyang Ming.
I'm yun na ang Old Master Sanders. Ay interesado sa mga antigo. Kaya, sadya kong binili. Ito. Pares ng mga pendants ng jade mula sa isang pribadong kolektor, umaasa na gugustuhin niya ito. Ngumiti si Clifford. Ang pares ng mga pendants ng jade ay napakaganda. Kahit na ang isang tao na hindi imo ng anumang bagay tungkol sa mga antigo ay magustuhan ito kapag nakita nila ito. Gumastos ka ng maraming pera sa pendants ng jade, tama ba? May nagtanong. Bahagyang umiti si Clifford at kaswal na sinabi. Hindi gaanong. 5 milyong pera lamang ito. Matalino ang binatang ito. I'm yun na. Makakarating siya sa network ng pamilya Sanders. Malapit sa 5 milyong dolyar na ito na sulit. Talaga. Ang ilan sa mga panauhin ay tahimik na tumango at nagpatuloy sa paghanga sa mga pendants. Kahit na si Lily na nakatayo sa gilid ay hindi mapigilang masulyapan ito. Si Daryl lang ang nanatiling tahimik. Nang makita niya ang lahat na walang humpay na paghanga dito, umiling siya at tumawa. Ano ang tinatawanan mo? Nagalit bigla si Clifford. Nais kong tanungin kung magkano ang nagastos mo sa pares ng mga pendant na jade. Ngumisi si Daryl. Natigilan si Clifford. Bingi ka ba? 5 milyon. Pera hindi mo ba narinig? Bakit? Ang 5 milyong pera ba ay isang astronomical na bilang para sa isang manugang na lalaki? Mahinahong umiling si Daryl at tiningnan si Clifford. Nang mayabang. Sobra na yan. Pagkalabas na ng mga salita sa kanyang bibig. Mabilis siyang hinila ni Lily at bumulong, Daryl. Itigil ang pagsasalita ng kalokohan. Bagaman siya ay may magandang relasyon kay Dax. Ang mga tao na dumating dito ngayon ay narito upang ipagdiwang ang kaarawan ng Old Master Sanders. Ito ay isang espesyal na okasyon. Bukod, sinabi ng lahat ng mga tao dito na ang mga pendants ng jade ay mabuti. Kaya't mangyaring huwag guluhin pagpapatuloy ni Lily. Agad ang lahat ay tumingin kay Daryl. Ang ilan sa mga kababaihan ay nalito. Sobra ang presyo. Ano ang kahulugan nito? Nawalan ba ng pera si Clifford? Ito ay isang pares ng magagandang pendants ng jade. 5 milyong. Pera ay hindi masyadong marami kahit na ito ay medyo mahal, tama ba? Naisip ng mga tao. Daryl, ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin kung magkano ang halaga ng mga pendant na ito sa jade. Tiwas na sagot ni Clifford. Inilahad ni Daryl ang 2 daliri. Ano? Napaisip si Clifford. 2 milyong pera. Ano ang nalalaman mo tungkol dito? Ang pares ng mga pendant na ito na jade ay nagkakahalaga lamang ng 2 milyong pera. Nababaliw ka ba? Sinisisi ni Clifford. Daryl, nag-aral ka ba ng mga antigo? Tanong ni Daryl, nagulat. Tila ang kaalaman ng kasama ni Dax. Tumango si Daryl at ngumiti. Agad na nagalit si Clifford. Tinuro niya si Daryl. Daryl, manahimik ka. Wala kang imo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano ang iniisip mo na? Nagkakahalaga lamang ng 2 milyong pera. Damn it, this man was crazy, Clifford thought. Ang tiyuhin ni Clifford ay bumili ng mga pendants sa jade at ang kanyang tiyuhin ay nakakolekta ng mga antigong dekada. Ang tunay na presyo ng mga pendant na ito sa jade ay 3 milyong pera. Nagpanggap lang siya na nagkakahalaga ng 5 milyong pera para lang magpakitang gilas. Gayunpaman, sinabi ni Daryl na nagkakahalaga lamang ito ng 2 milyong pera na inakala ni Clifford nakabuang kalokohan. Umiling si Daryl. May iba pang pangalan para sa aind na ito ng mga ipares na jade pendants. Imo mo ba kung ano ang tawag dito? Nagtataka ang lahat at umiling. Bumuntong hininga si Daryl at ipinaliwanag.
Tinawag silang Gemini pendants noong sinaunang panahon. Ito ay isang natatanging dote na maibibigay ng isang babae para sa kasal sa panahon ng dinastyang Ming. Ang dinastyang Ming ay labis nag-aalala sa pag-ugali kaya't ang Gemini pendants ay lubos na sambahin. Matapos dalhin ng babae ang mga pendants ng jade sa bahay ng kanyang asawa, isang piraso ang ibibigay sa asawa. At ang isa pang piraso na isusuot ng babae. Gayon din, ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa palawit ng bawat isa upang sagisag ng isang maayos na unyon na tumatagal ng 100 taon. Dinampot ni Daryl ang 2 pendants na jade. At tiningnan sila ng mas malapit. Kaya, ang totoong Gemini pendants ng Ming Dynasty ay mayroong mga ukit sa kanila at ito sa kasamaang palad ay hindi. Peke sila. Malambing ang boses ni Daryl, ngunit naririnig ito ng lahat sa bulwagan. Natigilan ang lahat. Ang paliwanag ni Daryl sa likod ng mga Gemini pendants ay may katuturan at mas detalyado ito kaysa sa sinabi ng mga antigong appraisers na iyon. Habang ang lahat ay nagbuntong hininga sa panloob, bumalik sila sa kanilang pag-iisip at lumitaw ang pag-aalinlangan sa kanilang isipan. Maaaring ang peres ng Gemini pendants ay peke. Akala nila. Tulad ng inaasahan, walang pag-ukit, sabi ni Dax. Nakakunot ang noo habang sinisiyasat ang mga pendant ng jade na kinuha niya mula sa kamay ni Daryl. Agad na nagtipon-tipon ang mga nakapaligid na tao. Upang tingnan si Lily ay lumapit din. Tulad ng inaasahan, walang mga bakas ng anumang pag-ukit sa lahat sa peres ng mga pendant ng jade. Maliban sa mga masarap na larawang inukit. Namula ang mukha ni Clifford habang pumikit ang mga mata. Hindi niya matanggap ang nangyari. Ano ang pinatutunayan ng kawalan ng pag-ukit? Sinabi mo mismo ang pagtatapos ng Gemini pendant na ito ay isang dot mula sa isang may asawa na babae. Paano kung ang may-ari ng pares ng mga pendant na ito ay namatay bago siya nag-asawa? Paano niya ito makukit walang asawa? Ninisyan niya, tinuro si Daryl. Napahanga si Daryl sa talas ng isip ni Clifford. Naman, paano kung ang babae ay hindi nag-asawa? Tinanong ng mga panauhin ang kanilang sarili. Ang ilan sa mga panauhin ay bumalik din sa kanilang pag-iisip at nagsulyap ng tingin kay Daryl. Tumawa si Daryl at tinitigan si Clifford na parabang tanga. Ang sinabi mo ay parang lohikal, ngunit masasabi ko sa iyo na ang ganitong uri ng mga Gemini pendants ay ginawa kalahating buwan bago ang kasal ng isang babae. Ang kanyang sariling pamilya ay partikular na kukuha ng mga bihasang manggagawa para sa kanya. Nagkibit. Balikat si Daryl. Kung pipilitin mong sabihin sa akin na ang babae ay namatay sa isang biglaang karamdaman sa buwan at kalahati bago siya nag-asawa, pagkatapos wala na akong masabi pa. Tahimik si Clifford, isang layer ng malamig na pawis ang tumalsik mula sa noo niya. Gayon din, nais kong itama ang iyong pagkakamali. Humakbang si Daryl at mumiti. Ano ito? Ngumisi si Daryl. Inilahad lamang ng isa ang 2 daliri, ngunit hindi ko sinabi na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ang ibig kong sabihin ay ang mga pendant sa jade ay nagkakahalaga lamang ng 200 pera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang iyong sarili. Basag. Agad na itinapon ni Daryl ang mga pendants ng jade sa lupa nang matapos siyang magsalita at nabasag. Ito sa 1 milyong piraso. Ang mga pendants ng jade ay nasira at kitang-kita mo ang pandikit sa loob ng mga piraso ng jade. Malinaw na peke ang mga ito. Tahimik ang buong hall. Umiling ang katawan ni Clifford at puno ng hiyaang kanyang mukha. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa sandaling iyon, hindi nakapagpigil at pumalakpak si Nancy at sumunod sa kanya ang makulog na palakpak. Bravo, bravo. Ang saya ng karamihan.
Mahigpit na hinawakan ni Clifford ang kanyang mga kamao at sumigaw. Daryl, kahit nagayahin ito, regalo pa rin. Paano? Naman kayo dito ka lang dahil sa relasyon mo sa mga Lindon. Nagdala ka pa ng regalo? Ang lokong ito na si Daryl ay gumawa sa akin ng tanga. Hindi kita madaling palalabasin. Naisip ni Clifford. Huminga ng malalim si Daryl at nainip si Clifford. Mali ka. Nagdala ako ng regalo. Nagpadala si Daryl ng isang text message ng malapit na siyang bumaba. Malamang oras na para dumating ito. Ano? Nagdala ba rin siya ng regalo? Naisip ng mga tao. Daryl, ngayon mo lang nalaman ang kaarawan ng Old Master Sanders. Saan mo nakuha ang regalo? Sabik na tinapik ni Lily ang paa niya. Talagang balisa si Lily. Si Daryl ay mabibiro ulit. Kung hindi siya makakakuha ng regalo. Kahit na nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Dax, hindi nararapat na gumawa ng kalokohan. Haha! Daryl, nasaan ang regalo mo? Nagyayabang. Ka pa ba tungkol dito? Hindi ka maniniwala ng asawa mo. Halika, ilabas mo ang regalo mo at tingnan mo. Ako, tumawa si Clifford ng malakas. Dapat nandito na agad. Tumingin si Daryl sa relo. Mayroon akong nagpadala nito. Mayroon bang nagpadala nito? Hahaha, nakakatuwa. Yun! Napaisip si Clifford. Siniksik ni Clifford ang kanyang tiyan at tumawa. Haha! Lahat! Hindi mo alam ito, ngunit sumakay si Daryl ng isang hindi magandang electric bike sa muling pagsasama-sama ng aming klase ilang araw. Na ang nakalilipas. Wala man lang kahit sino ang nag-acclimate sa kanya. Wala siyang mga kaibigan. Sino ang tutulong sa kanyang mga regalo? Huwag sabihin sa akin na nag-order ka ng paghahatid. Haha! Ang ilan sa mga batang babae ay hindi nakapagpigil kapag narinig nila ito at chuckled. Narito si Pangulong Dickinson. Isang boses ang sumigaw mula sa labas ng hall. Tumingin agad ang lahat papunta sa pintuan. Pagkatapos, si Emily ay naglakad ng mabilis, bihis. Nang formal, nakasuot ng lapis na dedigi at mataas na takong. Napakarilag ni Emily. Ang palda ay nagpatingkad ng perpekto sa kanyang figura. Hindi lamang niya pinalabas ang sekswal na apela. Mayroon din siyang hangin ng kataasan sa paligid. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mahusay na kilala. Na makapangyarihang babae at si Poisha Eleganza ay matagumpay sa industriya ng kosmetiko. Gayunpaman, mukhang balisa si Emily sa sandaling ito. Godmother, anong ginagawa mo dito? Tumayo. Bigla si Clifford, ang mukha ay mukhang nababagabag. Ano ang nangyayari? Nagtataka si Clifford. Sinabi ng ninang ni Clifford na mayroon siyang importanteng haharapin ngayon at iyon ang dahilan kung bakit pinadalhan niya siya upang ibigay ang regalo sa kanyang ngalan. Nagulat si Clifford nang makita niyang papalapit ang kanyang ninang. Gayunpaman, nagmamadali si Emily at hindi man lang tumingin kay Clifford. Dumaan siya kaagad sa kanya at inilagay ang regalo sa kanyang kamay sa mesa. Ang regalo ay isang hanay ng mga pinakamahusay na pagdiriwang ng mga dahon ng tsaa. Ang celebratory tea na ito ay tila nagmula sa Heavenly Series. Ang isang set ay nagkakahalaga ng ilang milyong pera di. Hindi ba ipinadala ni Pangulong Dickinson ang kanyang Diyos upang ibigay ang regalo sa kanyang ngalan? Bakit siya nagbigay ng isa pa, ang daming tsismis? Lahat ng tao sa hall ay nagkatinginan sa bawat isa, habang ang lahat ay tumatalakay sa kanilang sarili. Tumalikod si Emily at lumakad kay Daryl. Mr. Daryl, humihingi ako ng pasensya. Nagkaroon ng isang siksikan sa daan papunta dito. Inilagay ko ang regalo na hiniling mo sa akin na ihanda sa mesa, paliwanag ni Emily, medyo
Nakasandal. Nagulo ang bulwagan. Natulala ang lahat sa venue. Ang kanilang mga bibig ay agape sa hindi makapaniwala. Mr. Mr. Daryl. Tinawag ni Emily ang manugang na ito na Mr. Daryl. Mas matanda siya ng ilang taon kaysa kay Daryl. Ang akala ng karamihan. Nanginginig ang katawan ni Lily nang siya ay nanghihina sa mga imi at hindi makatayo. Ano ang nangyayari? Naisip ni Clifford, gulat na. Gulat habang nakatayo sa gilid na namumutla ang mukha. The godmother called him Mr. Daryl. Naisip niya. Inako ni Clifford si Emily bilang kanyang ninang. 3 taon na ang nakalipas. Bagaman ang babaeng ito ay 5 taon lamang na mas matanda. Kaysa sa kanya, wala siyang tao nang wala siya. Siya ay nagdala sa kanya sa nagdaang ilang taon na siya ay nakasama, hindi pa niya kailanman nakikita ang ganoong kagalang. Galang sa kaninuman. Ito inisip ni Clifford na hindi makapaniwala. Hindi pa huli. Dumating ka lang sa tamang oras. Clifford your godson? Daryl said, faking a smile. Agad namang tumango si Emily. Opo. Sina Emily at Daryl ay nagkakilala sa bawat isa sa maraming taon at pinapahiya niya ang kanyang ulo. Kung walang mali, hindi niya tatanungin. Napatingin siya kay Clifford habang sumasagot. Ang iyong Diyos ay napakahusay na tao. Arugante at walang respeto sa iba sa pagsuporta mo. Sa kanya, mabagal na sinabi ni Daryl. Ang malaking bulwagan ay tahimik na tuluyan. Ano? Tulad ng inaasahan, ang bastardo na ito ang nakakuha ng problema kay Clifford. Ang maselan na mukha ni Emily ay namutla sa isang iglap at siya ay naging mahina sa mga imi. Mr. Daryl, pasensya na. Kasalanan ko to. Sa kanyang maling pag-ugali, nagmamadali na humingi ng paumanhin si Emily. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip si Clifford. Ang pag-aalinlangan at kawalang kasiyahan ay umulap sa kanyang mukha. Ninang, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Siya ay isang manugang lamang, di sumigaw siya. Manahimik ka. Sumigaw si Emily na agambala siya. Sumugod siya kay Clifford na nakatakong na may malamig na ekspresyon. Sampal. Malupit na sinampal ni Emily si Clifford sa kanyang mukha nang walang anumang babala. Agad na nag-iwan ang sampal ng isang palad sa mukha ni Clifford. Godmother. Bakit ka sumampal? Nasasakal si Clifford habang tinatakpan ang mukha. Natigilan siya. Ang kanyang ninang ay pinayapa siya ng labis sa lahat ng mga taon at tinatrato siya bilang kanyang biological na anak. Nakaramdam siya ng agrabyado sa pagiging sampal ng wala kahit saan. Bakit sa palagay mo sinampal kita? Halos mapasok mo kami sa malaking gulo, feeling ni Emily habang sinampal siya nito ng 2 beses pa. Walang dapat guluhin si Daryl. Hindi magiging si Emily ngayon kung hindi si Daryl. Go, email at humingi ka ng tawad kay Mr. Daryl, paghabol ni Emily matapos na sampalin pa si Clifford ng ilang beses pa. Nanginginig ang katawan ni Clifford at hindi na siya naglakas loob na magtanong pa sa ngayon. Naglakad siya at lumuhod sa harap ni Daryl, pilit nang umiti. Isa ang mali. Pasensya na ti. Ang iba pang mga panauhin sa bulwagan ay hindi mapigilang humugot ng isang matalim na hininga. Talagang malakas ang aura ni Emily, sapat na ito upang iparamdam sa mga kalalakihan na mas mababa sila. Sino ang maglakas loob na magsalita laban sa isang napakalakas na babae? Naupo si Daryl doon, walang emosyon habang nakatingin kay Clifford. Ang buong bulwagan ay tahimik sa sandaling ito. Habang ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Daryl. Nakatayo si Emily sa tagiliran habang kinagat ang mga labi at hindi naglakas loob na umimik nang makita
Ang katahimikan ni Daryl. Tumunog. Tumunog. Bigla na lang nagring ang phone ni Daryl. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita na ang kanyang ina, si Luna. Ang nakaraang mga araw, siya ay nasa labas at hindi pa napupuntahan upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Bakit biglang tumawag ang kanyang ina? Matapos kunin ang telepono, narinig niya si Luna na sumigaw bigla bago siya makapagsalita. Daryl, mabilis. Halika kaagad. Ay save mo ang iyong ama, iligtas mo ang iyong ama. Sumigaw si Luna. Nakatayo ang buhok ni Daryl nang marinig siya. Salita. Nanay, huwag kang magpanik. Ano ang nangyayari? Nasaan ka? Sagot niya. Hindi ba nagamot ang kanyang ama sa ospital? Lumala ba ang kanyang kalagayan? Naisip niya. Nasa Darby Residence kami. Halika kaagad. Ang tatay mo ay nasa malaking problema. Halika kaagad. Napaiyak si Luna, nabitin kaagad pagkalabas ng mga salita sa kanyang bibig. Ang isip ni Daryl ay naging blanko sa isang iglap. Daryl, anong problema? Mabilis na naglakad si Dax at tinanong si Daryl. May nangyari sa mga magulang ko. Ang araw ay maliwanag at ang mga kalalakihan at kababaihan sa kalye ay nakasuot ng magaan na damit. Gayunpaman, mayroong isang nakasisindak na hangin ng lamig sa tirahan ng Darby. Si Old Master Darby ay nakaupo sa upuan na walang ekspresyon sa mukha. Halos 1,000 tao ang nakatayo sa tabi niya at lahat ng tao sa pamilyang Darby ay nandoon. Ang ama ni Darips ay mahigpit na hinawakan sa entablado at maputla ang kanyang mga labi. Isang matapang na lalaki ang nakatayo sa likuran niya, may hawak na tungkod sa kanyang kamay. Ang tungkod ay nababad sa langis. Ito ay napaka matigas at mayroon ding mga barbs dito. Anumang pag-swipe sa katawan ay maaaring maging sanhi ng isang madugong gas. Iglap. Pinalo ng tungkod ang katawan ni Danieli at binabad ng dugo ang kanyang damit. Si Luna ay mahigpit din ang hawak ng isang tao. Ang mga mata niya ay malabo ng luha. Daniel, naglilinang ako sa pag-iisa sa lahat ng mga taong ito at hindi alam ang tungkol sa mga bagay sa pamilya Darby. Ganito mo ba turuan ang iyong anak? Nalalabagin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Isang nakakahiyang bagay na dapat gawin. Nasaan si Daryl? Malamig na tanong ni Old Master Darby. Kahit na anak niya si Daniel, si Old Master Darby ay hindi maawain. Palagi siyang naging mahigpit sa pagdidisiplina sa kanyang pamilya. Umiling si Daniel, maputla ang kanyang labi. Hindi gagawin ni Daryl ang ganoong bagay. Hindi. Kailanman. Napakatigas ng ulo mo pa rin. Sumulong si Yumi. Sa palagay mo lahat ba tayo nagsisinungaling? Si Daryl lang ba ang mabuting lalaki sa pamilyang Darby at lahat tayo ay kontrabida na bumubuo? Si Daryl ay isang hayop. Nilabag niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ito ang katotohanan, ngunit tinanggihan mo pa rin ito. Bullshit. Mahigpit na umisi si Daniel at dumura. Nasa lupa. Tumanggi ka pa ring aminin ang iyong mga pagkakamali, ha? Patuloy na paluin mo siya hanggang sa aminin niya ang kanyang mga pagkakamali. Sigaw ng matandang galit na si Master Darby. Tinaasan ulit ng matigas na lalaki sa likuran ni Daniel ang tungkod sa kanyang kamay. Iglap. Malakas na pag-snap ay umalinggaw sa silid at ang katawan ni Daniel ay napaatras sa isang iglap. Mahigpit niyang humisi. Hindi siya sumigaw, ngunit malamig na pawis ang tumakip sa kanyang mukha. Stop whipping him. You guys stop it, humagugol. Si Luna habang sinusubukang sumugod upang protektahan si Daniel. Gayunpaman, napahawak siya
ng ilang tao at hindi makagalaw habang dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Bagaman si Daryl ay gumawa ng isang karumal. Dumal na kilos, bilang kanyang ama, hindi ka maaaring maibukod sa parusa. Kung hindi mo aaminin ang iyong maling ginagawa ngayon, mas gugustuhin kitang patulan. Malamig na sinabi ni Old Master Darby. Smack! Smack! Tinamaan ng ratan ang katawan ni Darrix ng ama, habang ang kanyang sariwang dugo ay dumaloy sa sahig. Iyak ng iyak si Luna na nawala na ang boses niya. Mangyaring itigil ang paghampas sa kanya. Mangyaring itigil. Kung ito ay magpapatuloy, ikaw. Siya. Tigilan mo na siya. Naglakad si Yumi papunta kay Old Master Darby. Lolo, sa palagay ko hindi. Magsisisi si Daniel Darby hanggat hindi siya namatay. Dapat isipin niya na ikaw ay matanda na at mahabagin at hindi magdudulot sa kanya ng anumang pinsala. Lolo, kung hindi natin parurusahan si Daryl at ang kanyang mga magulang, hindi ito magiging patas. Sa iba, sigaw ng crowd sa paligid nila. Narinig ang sinabi ng iba, naging berde ang mukha ni Old Master Darby. May isang tao, gamitin ang disiplina sa tahanan. Nisisiziw. Nang marinig ang dalawang salita, disiplina sa tahanan, ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya ay huminga ng malamig. Nagdilim din ang mukha ni Daniel sa takot at ang katawan niya ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ang disiplina sa pamilyang Darby clan ay malawak. Nakilala sa kilabot nito. Kilala ito bilang malupit na pagpapahirap. Ang sinaunang hari ang nag-imbento ng malupit na pamamaraan ng pagpapahirap. Ito ay binubuo ng pagsunog ng isang haligi ng tanso hanggang sa ito ay maliwanag na pula pagkatapos ang isang tao ay mailalagay sa itaas. Kaagad, nagkaroon ng katahimikan na pindrop sa buong bulwagan. Ang ilang mga kasapi ay nagtagal nang naglabas ng isang malaking haligi ng tanso at sinimulan nilang iwisik ang langis dito upang sunugin ito. Nanatiling tahimik ang maluwang na bulwagan. Nagulat ang lahat at hindi makapagsalita ng isang salita. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Inaamin mo bang mali ka? Tumitig si Old Master Darby kay Daniel. Tumutulo ng pawis si Daniel. Magsisinungaling siya. Kung sasabihin niyang hindi siya natatakot, ngunit ang kanyang pamilya ay walang nagawang mali. Bakit niya aaminin na mali siya? Hindi gagawin ni Daryl ang ganoong bagay. Hindi. Daniel. Tumingin sa kanya patay sa mga mata ang kanyang titig ay puno ng pagpapasiya. How dare you? Naglakad si Yumi at sinampal ng malakas ang mukha ni Daniel. How dare you talk back? Ang iyong anak na lalaki ay mas masahol kaysa sa mga baboy at aso. Kahit ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. May isang tao, ilagay mo siya sa haligi ng tanso. Sumigaw ako ng matandang Master Darby. Narinig iyon, pinalibutan ng mga nakababatang miyembro si Daniel at tinali siya ng lubid. Dinala nila siya sa gilid ng haligi. Hindi. Sigaw ni Luna ng buong lakas bago tuluyang gumuho ang kanyang katawan. Ang haligi ng tanso ay nasusunog ng maliwanag na pula. Kapag nandito na siya, mamamatay na siya. Not admitting your wrongdoing. Put him up. Old Master Darby said with cold look. Sa nasabing iyon, itinulak ng mga kalalakihan si Daniel papunta sa haligi ng tanso. Ah! Isang malakas at masakit na daing ang umalingaw sa buong hall ng mahabang panahon. Inosente ang anak ko. Walang sala ang anak ko. Sumigaw si Daniel ang buong natitirang hininga. Buong balat na nasunog. Ang aking anak na lalaki ay walang kasalanan. Ang aking anak ay hindi kailanman gumawa ng ganoong bagay. Huwag kailanman. Ako ang luha ni
Daniel ay hindi bumagsak na bumagsak. Sa sandaling ito, siya ay lubos na nadismaya. Wate, siyay. Arf! Isang malakas na ungol ang narinig na nagmumula sa pasukan. Sumisiksik mula sa pasukan ay si Daryl na may dalang blood-drinking sword. Ang kanyang mga mata ay dugo at siya ay sumugod tulad ng isang hindi makatuwirang baliw. Sa likuran niya si Dax Sanders na may isang palakol, sinundan ng daan. Daang mga lalaking pisikal na itinayo sa itim. Hindi ka mapapatawad. Lahat kayo hindi matatawaran. Si Daryl ay tuluyan ng wala sa kanyang isipan. Siya ay nagsung ng kanyang blood-drinking sword. Nang sapalaran sa anumang dumadaan na pumapasok sa kanya. Nasunog na buhay ang kanyang ama. Napuno ng galit ang kanyang makatuwiran na isipan. Patayin! 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 Tuloy-tuloy ang pag-iisip niya. Sa instant na ito, ang salita lamang ay lie. Ang tumunog sa kanyang ulo. Bastard ka. Bastard. Tumayo si matandang master. Darby, itinuro si Daryl na nanginginig ang katawan. Napakalaking lobo mong maputi ang mata. Paano ka bumalik? Ibaba mo siya. Ibaba mo siya. Sa kanyang utos, lahat ng mga nakababatang miyembro sumugod papunta sa mga kalalakihang nakaitim na Dax Sumeñas at halos 200 mga lalaking pisikal na binuo mula sa likuran niya ang sumiksik tulad ng isang tsunami. Ito ay ganap na kaguluhan. Tatay! Tatay! Sumigaw si Daryl na namumula ang mga mata habang pinuputol ang lubid na maluwag sa kanyang espada at nakahawak sa kanyang braso. Samantala, tuluyan nang nasira ang katawan ni Daniel. Ang kanyang katawan ay nagmula sa isang nasunog na amoy habang ang kanyang balat at damit ay umikot sa isang halo ng dugo at laman. Anak-anak, sabihin mo sa akin, nagawa mo ba ito? Nagawa mo ba ang ganoong bagay? Bumulong si Daniel sa maputla niyang mapuputing labi habang matinding sakit ang sumaklaw sa kanyang katawan. At nanginginig siya. Hindi ako. Hindi. Umiiyak si Daryl na takpan ang mukha ng hindi mapigilang luha. Ayon, buti ibuong natitirang lakas na sinabi ni Daniel. Sa isang mahinang ngiti, nakapikit. Hindi nila imo kung siya ay patay o buhay. Tay, huwag mo akong takutin. Mangyaring huwag mo akong takutin. Sumigaw si Daryl hanggang sa namamaos ang kanyang boses. Masiglang nyugyug niya si Daniel. Ngunit walang tugon. Huwag ka nang sumigaw. Hindi mahalaga kung patay na ang iyong ama, nararapat niya ito. Naglakad si Yumi sa kanyang takong, itinuro ang daliri niya kay Daryl. Lumaki ka sa mansyon ng Darby mula noong bata ka pa. Ngayon ay bumalik ka. Na dito kasama ang isang grupo ng mga kalalakihan. Upang magdulot ng gulo. Hindi ka ba natatakot na masaktan ng kidlat? Bam! Kaagad, dahan-dahang tumayo si Daryl na ang mga mata ay kasing pula ng dugo. Naglakad siya patungo kay Yumi ng paisa-isa. What are you doing? Nanginginig si Yumi sa tingin ng tingin niya. Hindi niya makakalimutan ang kanyang titig sa natitirang buhay niya. Nakakakilabot ito. Smack! Inalog ni Daryl ang kanyang kamay at hinampas ng malakas at marahas sa mukha si Yumi. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang sampal. Sa susunod na instant, lumipad si Yumi sa ere ng kahit 10 metro bago muling lumapag sa sahig. Ah! Nagluwa siya ng dugo. Nang hindi siya hinayaang tumayo, sinampal siya ulit ni Daryl at muli at muli. Sampal! 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 Ang pumapalakpak na tunog ay malutong at nagri. Ring! Kinilabutan nito ang lahat sa bulwagan. Matandang Master Darby
Nahulog ang kanyang stick, ang kanyang dibdib ay tumataas at malakas na bumabagsak habang siya staggered at nagpupumilit na tumayo. Para bang naharang ang kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Daryl, how dare you hit your sister-in-law? Sigaw ni Florian habang dinampot ang isang stick at hinampas si Daryl. Smack! Ang patpat ay nabasag sa 2 piraso ng tumama ito sa katawan ni Daryl na parabang kasing lakas ng bato. Dahan-dahang ibinaling ng ulo ni Daryl. Smack! Sinampal niya si Florian, pinapadalhan siya ng hangin sa hangin bago siya nakatago sa pader sa pinakadulo ng silid at dumulas tulad ng isang pudo ng putik. Gayunpaman, bago pa man dumampi ang kanyang mga paa sa lupa, naramdaman niya ang isang malakas na kapit sa kanyang leg. Ang mga labi ni Daryl ay pumulupot sa isang mahinang ngiti habang sinasakal niya ang liig ni Florian ng mas humigpit. Si Florian ay nagpupumiglas na huminga, ang kanyang mukha ay nagiging purplish blue. 3 taon na ang nakalilipas, inangkin mo na. Ninakaw ko ang aming pera at idta ko mula sa angka ng Darby. Ngunit sino ang alam ko na ang bawat sentimo ng 8 milyong pera na ginamit ko upang bumili ng mga stock ng langis ay akin. Wala silang kinalaman sa ikaw. Nagsimula si Daryl. Walang emosyon sa mukha. Ikaw, halos hininga si Florian. Siya nais na labanan, ngunit wala siyang natitirang lakas. Sa kanya, 1 buwan na ang nakakalipas, namuhunan ako ng 30 bilyong dolyar sa Darby clan. Lahat kayo ay nag-angkin na mayroon akong masasamang plano. Ngunit hindi mo alam na ang gusto ko lang gawin ay bayaran ang kabutihang ipinakita mo sa akin noong bata pa ako. Kahit na pinagmalupitan mo ako sa nakaraan, hindi nangangahulugang dapat kong gawin iyon sa iyo. Ngayon 1 linggo na ang nakalilipas. Ang asawa ni Jackson ay sinalakay at lahat ay inakusahan mo ako. Sinabi kong hindi ako iyon. Ngunit walang sinuman king naniwala ako. Hindi. Makatuwirang sigaw ni Daryl. Tumunog ang kanyang mga salita sa bulwagan. Ang lahat ng mga mata ay nakadikit kay Daryl at walang nagsabi. Dong! Binitiwan ni Daryl ang kanyang kapit at ang katawan ni Florian ay nahulog sa sahig. Huminga. Siya pagkatapos ng hininga, ang kamay niyang nakahawak sa lalamunan niya na hindi mapakali. Samantala, binugbog ng mga tauhan ni Doc Sanders ang lahat ng mga miyembro ng angka ng Darby at sila ay nakahiga ng walang magawa sa sahig. Katahimikan. Kumpletong katahimikan. Marahil ay naririnig mo ang isang patak na bumababa sa sahig. Ako, si Daryl Darby, ay pinalaki at inalagaan ni Lolo. Sa ngayon, ang aking ama ay maaaring buhay o patay, sabi ni Daryl na may hawak na espada at ang kanyang boses na nagpapalabas ng lakas. Habang tumutunog ito sa bulwagan, kinuyom niya ang mga kamao, sinasaksak ng mga kuko ang kanyang laman hanggang sa dumugo ito. Ngunit wala siyang naramdamang kirot. Kung buhay ang aking ama, kapwa ang aming mga utang at pabor ay pinupunasan. Kung patay na ang aking ama, nais kong patay ang lahat sa angka ng Darby. Vroom! Tumama ang kidlat, kasunod ang malakas na ulan. Si Daryl ay nagmarch sa palabas ng mansyon kasama ang kanyang ama na nakahawak. Sa sandaling si Daryl ay sa wakas ay wala na sa paningin, si Yumi ay gumapang ng dahan-dahan. Tumatakbo sa matandang Master Darby. Lolo, hindi ito katanggap-tanggap. Ako. Si Yumi ay nag-aalab sa galit, ang kanyang magandang mukha ay nabahira ng marka ng palad ni Daryl at nasugatan ng dugo. Nanginginig si Old Master Darby. Hindi niya pinansin si Yumi at tumingin sa kabilang gilid ng silid. Sa harap ng pasukan ay nakatayo si Dax Sanders at ang daan-daang mga kalalakihan. Samantala, ang mga miyembro ng Darby ay
Binugbog, ang dugo ay sumabog sa buong sahig. Sino ka? Tinanong ng matandang Master Darby. Nakatingin. Dax. Si Dax ay nagmartsa at sumagot ng nakangiti, Dax. Ang aking unang pangalan at si Sanders ang aking huling pangalan. Ano? Pinigilan ng lahat ang kanilang hininga. Dax. Dax. Sanders. Lahat ng tao sa Donghai City ay nilalagay ang pangalang ito. Dax Sanders. Tumayo ang matandang Master Darby at sinabi, ang Sanders. Ano ang ginagawa mo sa Darby Mansion? Bakit ka nakikisali sa negosyo ng aming pamilya? Samantala, nakabawi si Yumi mula sa pagkabigla na. Tama, walang kinalaman si Darby kay Sanders. Bakit mo dinala ang iyong mga kalalakihan sa mansion ng Darby? Ang mga Sanders ay kasangkot sa mafia at hindi kayang masaktan ng mga Darbys. Gayunpaman, ang kanang Darby ang pinakamayaman sa Jiangnan. Kung sila ay upang labanan, ang Darbys ay maihigit sa sapat na mapagkukunan upang labanan ang mga Sanders. Inilagay ni Dax ang kanyang mga braso sa likuran niya at kalmadong sinabi, "Siyempre, wala akong interes na isama ang sarili ko sa negosyo ng iyong pamilya." Ngunit tumigil siya, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, kung ikaw ay masaktan Daryl, ibig sabihin nasaktan mo rin ako. Sa mga salitang iyon, nagulo ang bulwagan. Paano nakilala ng manugang na lalaki si Dax Sanders? Paano siya napakaswerte? Hindi. Mapalagay si Yumi sa naisip ngunit hindi naglakas loob na tumunog. Ang matandang Master Darby ay tumahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay ikinandado niya ang mga mata kay Dax. Binata, ikaw si Dax Sanders, tama ba? Nakikita ko na ikaw ay isang matapat na tao. Masaya ako na may isang kaibigan natulad mo si Daryl, ngunit sasabihin ko sa iyo ito. Nagkamali si Daryl at hindi anumang pagkakamali. Ngunit isang bagay na nagdala ng kahihiyan sa aming buong angkan ng Darby. Kaya dapat ko siyang parusahan. Nais kong malaman kung anong pagkakamali ang nagawa ni Daryl. Anong kahihiyan ang dinala niya na kailangan mong parusahan ang kanyang ama? Ang mga magulang ay tulad ng balat ng kanilang mga anak. Anong pagkakamali ang nagawa niya na sunugin mo ang kanyang ama? Ungol ni Dax. Pagkakapil ng mga kamao niya. Naging berde ang mukha ni Old Master Darby. Nahihiya siyang sabihin ng malakas sa harap ng lahat. Bagaman ang ilang mga tao ay walang pakialam tungkol sa kung nakakahiya o hindi tulad ni Yumi. Kung nais mong malaman, hayaan mong sabihin ko. Sa iyo, nagpunta sa likuran namin si Daryl upang maging manugang na lalaki ng lindon na nagdadala ng kahihiyan sa angkan ng Darby. Hindi lamang iyon. Ngunit siya rin ay isang bastardo na sumalakay ang hipag niya. Si Yumi ay nanunuya na may malamig na ngiti. Sumimangot si Dax Sanders habang nagsasalita. Siyempre, hindi siya naniniwala sa isang salita man na sinabi nito. Naguguluhan lang siya kung paano ang babaeng ito ay maaaring maging kaakit-akit pa. May ganoong kasamaan at hindi makatao na personalidad. Tama na. Ayokong makinig sa kalokohan mo. Malamig na pahayag ni Dax smackled his axe into the door pow. Ang buong haligi ay nahulog manong isang malakas naingay at halos luha ng ilang mga batang babae. Sasabihin ko ulit ito. Hindi ako naniniwala kahit isang salita sa iyo. Sabihin, sinabi ni Dax, binibigkas ang bawat pantig. Mula ngayon, ang sinumang makasakit kay Daryl ay malulungkot. Sa nasabing iyon, kumaway siya sa kanyang mga tauhan at sinundan nila siya palabas ng mansion. Ang matandang Master Darby ay nakatayo. Na nagyayaletohan, lumusot sa direksyon ni Dax na kahina-hinala.
Ang natitirang miyembro ng pamilya ay mahigpit na humawak ng kanilang mga labi, hindi. Isang tunog. Ang mga salitang daos bago siya umalis ay malakas na parang kulog na may mga salita pa ring tumatunog. Sa bulwagan. Hindi nila akalain na ang parusa kay Daryl ay makakasakit sa isang tulad ni Doc Sanders. Lolo! Lolo! Si Yumi ang unang nakabawi mula sa pagkabigla, nakahawak sa kanyang sugatang mukha. Naputol lang ni Doc Sanders ang aming mga gawain sa pamilya sa pamamagitan ng bring over his men. At sinaktan ang aming pamilya. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Hindi namin hahayaan silang makawala dito. Old Master Darby glanced sa hall. Ang mga miyembro ng Darby ay nakahiga sa sahig na nagmamalasakit sa sakit. Ang dugo ay sumisira sa sahig at ang ilang mga tao ay tila namatay. Tawagan ang mga mediko. Tandaan ang nasugatan. Na mga numero, ang lumang Master Darby ay utos, umuulan ng walang hininga. Si Drake na nasa tabi niya ay tinawag para sa nasugatan na pinangalagaan ang buong mansion. Yumi, if di nakita mo kung ano ang nangyari ngayon sa iyong sariling mga mata. Dumating si Doc Sanders sa daan-daang lalaki. Paano dapat labanan ng lolo ang lahat ng mga ito? Paano ka sumisigaw sa akin? Saan ka? Nang dumating si Doc Sanders, ikaw ay nagtatago sa sulok na ping iyong pantalon at ngayon na siya ay nawala, nagpa siya kang tumalon mula sa kahit saan upang sumigaw sa iyong asawa. Anong depth ng tao ka? Paano ako nagtapos sa pag-aasawa ng walang silbi na basura na katulad mo? Siya ay naglalakad sa kanya. Ang mas maraming Yumi ay nagsalita, mas galit na galit siya. Pagkatapos ng lahat, inakusahan niya si Daryl upang iligtas ang asno ni Florian. Ngunit si Florian ay sumisigaw sa kanya para sa iyan. Gaano katanggap-tanggap? Tatay, sisihin ko para sa kung ano ang nangyari. Pati na rin bilang isang leader ng lahi, hindi ko malutas ang problema ng sabay-sabay at natapos na. Nakakagambala sa iyo. Kahit ano ang nangyari sa labas ay ang aking kasalanan. Mangyaring parusahan. Ako. Bagaman nadama ni Drake, siya ay matalino. Siya ay immune na kung siya ay nagboluntaryo na parusahan, maaari siyang lumayo dito. Old Master Darby sighed, nakikita ang Drake volunteer na parusahan. Drake, tumayo pabalik. Hindi ito ang iyong kasalanan, sabi niya. Hindi ba ang kasalanan ko? Naisip ni Drake habang tumayo siya, hinalinhan. Tatay, ngayon na ang mga Sanders ay nasangkot. Ano ang susunod na gagawin natin? Maingat na, sinabi ni Drake. Dahil nakarating na kami sa yugtong ito, napagpasyahan ko na mula ngayon. Tuturuan namin ang aming mga miyembro ng pamilya. Nalinangin. Nagkamit kami ng isang disenteng halaga ng pera mula sa paggawa ng negosyo sa buong taon, ngunit ano ang pera sa labas ng aming mga katawan, ang lumang Master Darby side. Malalim ang Darby clan ay hindi maabot at hindi masisira. Naisip ni Jackson na may nakamamatay na. Pagtingin sa kanyang mga mata habang tinutukso niya ang kanyang mga kamao. Daryl, ginagamot kita. Bilang aking kapatid, gayon paman ay sinalakay mo ang aking asawa. Mabuti, tama. Dahil sinalakay mo ang aking asawa, pupuntahan ko ang iyong asawa. Naisip ni Jackson. Samantala, sa pribadong silid, laking gulat ni Drake. Ginagawang magsasaka ang buong pamilya? Paano ito naging posible? Naisip ni Drake. Ngunit kakailanganin mo ng kahit isang spiritual herb o spiritual elixir upang gawing isang nagtatanim ang isang katawan. Ang spiritual herb at elixir ay bihira. Gaano man tayo kaaman
Imposibleng hawakan ito ng walang koneksyon. Sabi ni Drake. Ang spiritual herb ay ang na-ingest ni Daryl. Ibinigay ito sa kanya ni na Brandon at Abigail. Matapos kainin ang spiritual herb, si Daryl ay naging isang nagtatanim. Ang spiritual elixir ay nagmula sa spiritual herb, ginagawang dalisay at epektibo ang elixir pill. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, gawin lamang ang sinabi sa iyo. Gumawa ako ng isang listahan ng mga pinakamatalinong miyembro sa aming angkan. Sumenyas siya kay Drake upang kumalma. Pinagkakaloob ko si Pari Brian mula sa sektang gudang. Kung tatanungin ko siya, ibinibigay ko sa ating lahat ang espiritual na elixir. Taon na ang nakakalipas, binigyan siya ni Pari Brian ng madaling kasanayan sa paghinga na kanyang nilinang. Si Pari Brian ay isang mataas na ranggo ng master sa seksyong gudang. Para sa kanya, ang pagkuha ng isang espiritual na elixir ay hindi isang issue sa lahat. Narinig iyon, tumango si Drake na may kagalakan. Itay, maghahanda ako kaagad. Samantala, maririnig ang pagklink ng takong na nagmumula sa labas ng silid. Dali-daling pumasok sa silid si Yumi. Lolo, mayroon tayong listahan ng mga nasugatang miyembro. 7 miyembro ang nasa emergency room ng ospital, hindi si Imowing kung sila ay mabubuhay at isa pang 10 o higit pa ang malubhang nasugatan. Lolo, kailan pa tayo na insulto? Sa ganoong katagal, hindi kami makaupo at walang magawa. Si Yumi ay nagangalit sa mga ngipin na mamaga pa rin ang mukha. Smack! Matapang na tinamaan ng matandang Master Darby. Ang mesa, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Hindi pa ito tapos. Daryl at Sanders, hindi pa ito tapos. Hindi na ito magtatapos. Sa Donghai City First Hospital, nagmamadaling nagmartsa si Lily sa kanyang takong papasok sa ospital na may isang basket ng prutas sa kanyang mga kamay. Sa likuran niya ay si Samantha na may hindi masigasig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang ina at anak na babae ay nakuha ang mga mata ng maraming mga kalalakihan. Sa pasilyo, bagaman si Samantha ay nasa 30 taon na, ang kanyang hitsura ay naalagaan ng mabuti, lalo na ang kanyang mainit na katawan. Sa kabilang banda, si Lily ay kaakit-akit at nakasuot ng isang maikling palda na pumupuri sa hugis ng kanyang katawan. Napanganga ang mga lalaki sa paningin sa kanya. Ang sinumang nagpakasal sa isang babaeng katulad niya ay dapat na isang maswerteng lalaki. Bagaman hindi alintana ni Lily ang pansin. Magkahalong damdamin siya tungkol sa kung ano ang nangyari sa Sanders Mansion nang umalis si Daryl na nagmamadali kay Dax pagkatapos na sagutin ang tawag sa telepono. Hindi niya ang nangyari kagabi. Ang alam lang niya na ang ama ni Daryl ay na-admit sa ospital ngayon na malubhang nasugatan. Hindi pa nakikilala ni Lily ang mga magulang ni Daryl dati. Kamakailan lamang si Lily ay nakakaramdam ng isang pagtaas ng pakiramdam ng seguridad sa paligid ng Daryl. Sa makatuwid, nais niyang gawin ang kanyang tungkulin na maging isang manugang. Ngayon sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya. Si Lily ba ang nararapat bisitahin ng ama ni Daryl? Hindi man siya namatay. Pumunta ka lang dito. Bakit mo ako isama? Mayroon akong appointment sa mukha kasama ang aking mga kaibigan. Walang magulang ang mga magulang ni Daryl. Nakakahiya. Nabisitahin sila samantha reklamo. Ma, patahimikin ang boses mo. Kamakailan lamang, tila nagsusumikap si Daryl, huwag kang makilala sa kanya, sabi ni Lily, kagat ang labi. Bukod dito, pagkatapos ng 3 taong pagsasama, hindi pa kami nagkakilala. Magulang ng bawat isa. Ngayon na naipasok sa
Ospital ang kanyang ama, dapat ay dumalaw kami sa kanila. Ginawa nitong saglit si Samantha. Mabuti, aalis ako pagkatapos batiin siya. Mo, I hate going to the hospital with the mikrobyo kahit saan, she said. Sa labas ng ward, nakarinig sila ng tawa na nagmumula sa loob. Nagpalitan ng tingin sina Lily at Samantha habang pinahinto ang kanilang mga hakbang. Bakit may boses ng isang dalaga na nagmumula sa loob ng ward? Hindi mo ba sinabi na Daryl at ina niya lang ang nasa loob? Tanong ni Samantha. Nakasimangot si Lily habang nananahimik.